Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ngalan ng Pamayanang Kristiyano ng Joy in the Spirit of the Lord, malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Ngayon po ay ikatlong linggo ng Advento at kalawang araw ng ating simbang gabi. Ang ating pangunahing nakapagdiwang sa araw na ito ay si Reverendo Padre Pete Literal. Ang pangunahing tagapagtaguyod ng ating misa ay ang Philippine Embassy in Washington, D.C., ang Filipino Council of the Archdiocese of Baltimore, at si Dr. Rick Flores and Dr. Myrna Ortega. Samahan po natin sa pasasalamat ang ating mga kapatid na sina Dr. Rick Flores and Myrna Ortega para sa anibersaryo ng kanilang pagtitipan. Gayun din sa kaloob ng buhay sina Nora Van, Bing Nayal, Ellie Lulot, Josh Manalat, Ethan Pagabe, at Merly Montevirgen. Samahan din natin sa pananalangin sa kanilang tanging intensyon sina Thelma Andres, Karina Sabasa, Danny Bata, Arlene Flores, Dina De Castro. At hindi alalahanin ang ating mga yumao na sina Lita Milan, Neptali Sabasa, Lourdes Benjamin Lau, Sandres Man, Luisa Victorio. Magsitayo po ang lahat at ating para sa orasyon. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. Narito ang alipin ng Panginoon. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kasalangit Ipinalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Sansinan mo nawa ang aming kaluluwa, iyong mga kagayan, at yan ang nagdala sa pamamagitan namin ay nakilala namin ang pagkatapon tao sa Kristo Manan mo. Araw-araw ng kasundangan sa mahal niyang pagkasakit at pagkamatay sa krus. Kapakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magtilis sa pangalatian sa langit. Aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Samahan po natin ang koro sa pambungad na awit. Oh
light the Advent tree and prepare our hearts for the celebration. So may we now invite the family who will be lighting the Advent tree. Dear Jesus, help us to focus on you during this busy season. May we stay away of the joy you bring into our lives. We want to find you in the everyday moments and come with hearts of gratitude to your manger on Christmas. We humbly beg you to listen to our prayers, and by the grace of thy coming bring light into our darkened minds, who lives and reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of God, our Father, and the love of our Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa, isa puso natin ang ating pong gagawin sa ikatlong linggo ng panahon ng Advento at sa ikalawang araw ng ating pong paghanda para sa pagsilang ng ating Panginoon Jesus. Ilagay natin ang pagdiriwang bilang isang napakataas na tampo ng ating pagdiriwang. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na tayo po ay Kanyang tanggapin. Pagsisino ng ating mga kasalanan at umasa tayo palagi sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tuhayan mo ang
pananabik ng iyong sambayanan sa pagkulang ng silang ng Panginoon namin mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakan dulot ng kanyang pagtulong at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong paloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Nagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang ulilang lupain, malawang ng tigaw, ay muling sasaya. Mananaliwa at pagmumulaklak ang ina. Ang dating nila ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda, tulad ng mga buntok ng iban at pagbubunga ng sagana, tulad ng Carmelo at Saro. Mamastan ang lahat ang kaningingan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tubo na lupay-pay. Ito ang sabihin sa pinahihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga tingin. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galap ang mga titik. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang maawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukid at ang pagpatak ng unang at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo katulad ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Bilang pagkalang sa Ebanghelyo, magsitayo po lahat. Noong panahon iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag. Nakalalakad ang mga pilay. Gumagaling ang mga ketongin. Nakaririnig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay. At ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Anong ibig niyong makita? Isa bang tambo na iniuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig niyong makita? Isang tao may maringal na kasuotan? Ang mga nagdaramig ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang inyong
nakita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy na kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauunahan sa inyo. Ihahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ng ikalawang ikatlong linggo ng panahon ng Adbyento, tinatawag po ito sa liturhiya ng ating simbahan ay tinatawag itong Gaudete Sunday. This is the time for all of us to rejoice and be glad because, once again, the fulfillment is about to happen. And we see in that rose candle, in this rose vestment, signs that even in the midst of waiting, joy is already breaking through. But the joy that we celebrate today is not shallow happiness. Our culture often advertises, but rather the world. The world tells us joy comes from having more, for achieving more. Sinasabi po tayo, nagiging masaya lamang kapag tayo napakaraming naaangkin. Yet the Scripture is reminding all of us today that the true source of joy, or rather the true joy, comes from God Himself, from His presence among us, and from the promises He faithfully fulfills. And I believe this is the grace that God would want all of us really to receive and to be mindful about, so that we can set truly our true focus on our preparation for the nativity, for the birth of our Lord Jesus Christ. Our focus must be on the person of our Lord Jesus Christ, not on many other things. Kapag Pasko po, napakarami tayong ginagawa. Kagulo na sa mall. Marami rin tayong ginagawang dekorasyon. Naalaala ko yung feast, nagagawa sila ng mga parol. Marami tayong tradisyon na pinagkakabalahan. Magandang tradisyon, but however, the Scripture is inviting us, giving us a precaution so that we may not lose our focus. The preparation that we must all have is the Lord. Why? Because the source of joy that we are all longing for comes from our Lord Jesus Christ Himself. And we are given a reminder to avoid all those traps in the world that truly steal the joy that comes from the Lord. For instance, believing that having more will finally make us happy, or comparing ourselves with others, or by criticizing others harshly for our imperfections, or holding onto anger or resentment. These are traps. These are the human tendencies that rob us of the joy in the Lord. Yes, thinking that we are less if we are not blessed. This
These are traps that can ruin the plan of God for our life as we all prepare for Christmas. Malalabanan lang po natin ang mga bakalang ito na magnanakaw ng kaligayahan ng ating buhay kung ang ating pong pagtutuunan ay ang ating Panginoon Jesus. This Sunday, this third Sunday, the Gospel calls us to make a choice, to turn towards Jesus, the true source of joy, and allow Him to bring new life into our hearts, into our families, into our faith community. Yes, according to the Gospel today, the Gospel of Matthew, John the Baptist, yes, he was in prison, very discouraged. He sent a messenger to ask Jesus, "Are you the one who is to come?" Kasi nga, nagdududa na si San Juan Evangelista. Yes, John the Baptist John the Baptist was already down with everything that is happening. Are you the one who is to come? And Jesus responds, not with theories. Scripture is very clear, but with signs of God's power and compassion. He said, "Tell John, para maniwala ka na may pag-asa ang buhay, na ang kaligayahan ay darating sa iyo. Makita mo, tell John, what you hear and see. The blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them." Brothers and sisters, these are unmistakable fruits of the reign of God. And joy grows when the presence of Christ, when the reign of our Lord Jesus Christ is transforming. That transformation now is breaking into taking away all our fears or our weakness. Because once we cling or set our focus and hold on to Jesus, our tiredness, our doubts will vanish. Kaya nga, pagsikapan po natin tayo, magsikap. For joy comes through patience and the Word of God. Just like what you have heard in the second reading today, St. James reminding all of us, be patient. Be patient until the coming of the Lord. For Advent exactly is a school of waiting, a period of waiting. Not a passive waiting, but a hopeful, trusting waiting. So where do we begin? We begin with ourselves. Let us take to heart that as we prepare for Christmas, that we truly listen to the Word of God and keep listening. For the fruits of Christ's presence, like healing, courage, renewal, begin to appear when the Word of God seriously and makes space in our lives. Secondly, learn from John the Baptist. Jesus praises John not for his success or popularity, but for his faithfulness. And this is the call for all of us to be faithful. Kahit anong mangyari, matatag at hindi nakikinan. Si John the Baptist, sabi nga dito, John was not a ring swayed by public opinion. John was not a crowd pleaser or compromising. He lost his head, yes, but he never lose his heart. And long before John
had already given his heart to God. So my dear friends, on the second night of our Simbang Gabi, let us move deeper into our preparation. Do not allow any doubts and anxiety steal the joy that God has given us. And let this be a period, a season, where truly we are clear that we are seeking the real presence of Jesus. In the word that is proclaimed, in the Eucharist that we receive, in prayer, and in the fellowship that we pray every time we gather. The Lord Jesus is the one who brings sight to our blindness. He is the one who brings strength to our weakness. And He is the one who will bring peace to our fearful hearts and joy to our life. Amen. Magsitayo po lahat. Sabay-sabay po kayo nating darasalin ang panalangin ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nakatamantao siya ng nalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ng Poncio Pilato, ipinagos sa krus ng matay ng Biblia, nanalo sa kinaroonan ng mga na may kataparaw ng buhay ng mga umakyat sa langit, nagulog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagpupulang paririto at hukom sa nabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sa katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga mamatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Let us now lift our hearts in prayer and raise our minds in hope to the Lord, who is our righteousness, as we respond, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For us who gather here in prayer tonight, may our preparation for Christmas and our accompaniment of each other increase the faith of the Filipino community as we choose to know one another more deeply. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. As we await the coming of our Savior, may the parish of St. John the Evangelist, the hosting parish of the night Simbang Gabi, be intentional in their efforts to develop a deeper personal and spiritual relationship with Jesus Christ, especially through the Eucharist. We pray, our Lord. Lord, hear our prayer. For our nation, may we be healed of our wounds and the bitterness that divides us, and become a more compassionate and unified nation. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our young people, may they open their minds and hearts to love God in a ministry of service in Christ in the church as priests, deacons, and religious sisters and brothers. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for needs and the special intentions of others, to the God who promises to return for those who live in His love. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray to the Lord for those who died, especially for the supporters of Filipino ministry, that they receive the fullness of Christ's glorious reign. Lord, hear our prayer.
Simbang Gabi, and for all the sponsors of the Simbang Gabi. May God bless them with love and peace. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the intentions of our sponsors today, for those prayers listed in the book of prayers, and for the intentions that we hold in our hearts, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. So Lord God, guide us always in your truth and teach us. Hear our prayers as we begin this season of preparation for the coming of your Son, and draws us ever closer to you, through Christ our Lord. Amen.
maihain na lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatawag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mabuhay ng mahirap upang makakasamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lansar, muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ang papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang maraming anak, ikaw ang mukha ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang pusong loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbuhin natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin na muli sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Santo Papa at ni William na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng aming mga kapatid na aming mahimbay na may pag-asang sila'y muling mamubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo silang tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pag-ingdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namugay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa tagubilin ng nakagagaling sa ulo at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, buong pag-ibig niya natin awitin ang panalangin itinuro sa atin. Kami ninadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabighan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian ngayon tayo pagkakalan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, Father. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagawin na. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawa kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo po ang lahat para sa ilang mga kabatid. Good afternoon, my brothers and sisters. On behalf of the Filipino Council of the Archdiocese of Baltimore, I bring thanks to those who have made this blessed afternoon possible. Thanks to Father Eric Arnold for hosting us today. Thanks to our founder, Father Pete Petrao, for celebrating the Mass and for his inspirational homily. Thank you, Father Pete. Thanks to Deacon Tony Delana for assisting. And thanks to the Joy in the Spirit Choir for your terrific performance. Thanks to Dr. Myrna Ortega, Rami Duban Banoa, Gigi and Bong Sabasa, and the entire Joy in the Spirit prayer group for organizing and putting on this event today. Thanks to our sponsors, the Bayanihan Cultural Dance Group, the Bayanihan Alliance of Maryland, the Filipino-American Association of Anne Arundel County, and the Philippine Embassy for sponsoring this event. Welcome especially to Deputy Chief of Mission Jamie Ascalon and Councilor Finn. They are responsible, ladies and gentlemen, for giving us a grant for this Sabanga meeting. Thank you. Thanks to our Advent Wreath family, Nora and Jess Limbo, our commentator, Jody Barsa, our readers, Rick Flores, Mel Coronel, and Lori Smith. And to our offerers, altar servers, and ushers, our Eucharistic minister, Dina DeCastro. Thank all of you. Thanks to J.R. Manala for coordinating the songs and the reading and the printing of the Mass booklets. Thank you, J.R. Everyone, please join us for food and camaraderie in the hall across the way after the Mass. Last but not least, you're all invited to join us tomorrow evening at 7 p.m. for a third Sabonga Bee at St. Joseph Fullerton. And thanks all of you for being here on this cold but beautiful winter day. And may the peace and joy of Christmas always be in your hearts. The next Filipino Mass Misa sa Bayanan will be on January 18, 2026. Please bring your family and friends as we celebrate our Christmas Salo-Salo and party after the Mass. Please join us on our weekly prayer meeting and healing service every Sunday between 5 and 8, except the third Sunday, here at St. John the Evangelist Gathering Space. Please join us in the school gymnasium for a small Salo-Salo after the Mass. Thank you. Bago po natin gawin ang final blessing, I'd like to call the birthday celebrants. Come to the front. And those who are celebrating their wedding anniversary may also come to the front. The birthday celebrants, sabi na kayo, may bibigyan ng t-shirt sa inyo lahat. Wedding anniversary. Very good.
At tayo po lahat ng mga nakaupo, I'd like to ask all of you to join me in praying over our brothers and sisters. Please raise your hands. Makapangyarihan Ama, kami po'y nagpupurit, nagpupugay sa iyong pangalan. Kinikilala namin, ikaw ay dakila at habang nagmamahal sa amin ng walang kondisyon. Sa sandaling ito, kami po ay humihingi ng pagpapala para sa aming mga kapatid na naghiluwang ng kanilang larawan. Nasanay sa panahong ito ng Disyembre sa pagdakila nila sa kanilang kapanganakay, makilala nila na ikaw lamang ang nagbibigay ng kaligayahan ng buhay. At gayon din ang aming mga kapatid na naghiluwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. Nasanay sa sandaling ito ay makilala namin palagi na ang pagkakaisa ay nagmumula sa iyo. Kaya hinihiling namin ang pagpapala ng langit sa aming Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Happy birthday! Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At malaking kayo makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiwang, pagdiwang. Kumain tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos.